Ah, ayan. Hello. Ayan. Yes, Bro Jojo. Ayan, kumusta po? Kumusta? Alhamdulillah. Mahabang panahon na. Oo nga eh. Alhamdulillah, maganda, mabuti. Kayo po? Mabuti rin po, mabuti rin po. Ayan. So, marami po kaming nagagalak na makita po kayong muli. Bumati po kayo. Salamat. Bumati po kayo. Oo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng nanonood at magandang gabi rin sa mga kapatid natin na hindi pa Muslim. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa amin, sa lalong-lalo na po kayo, mga grupo nyo dyan. At Yes. nandito kami, kasama ko si Commander Haji. Haji Winnie. Yes, Winnie, ayan. opo. Okay. Sige po. Sige, umpisahan nyo na po kung ano po yung update natin. Parang balita ko, may magkakaroon tayo ng Well, hearing. kami po, sa totoo lang, Bro Jojo, ginawa lahat ni Governor Sakurtan ang panggigipit. Katunayan, lahat ng daanan, mapabarko man, mapapasakyan, ay pinapabantayan nila kami at pinapaakyat. Ito naman mga kapulisan, mga Coast Guard, sunod-sunuran sila sa ganitong klaseng tao eh. Pero nagpapasalamat din kami sa Panginoon ay lahat ng ginagawa nila hindi naman nangyari sa amin. Nandito rin kami, nakadaan na kami at makarating din kami sa kinukulan dito sa kataas-taasan ng sa Pilipinas. Opo. Ayun, kami po, hindi naman kami, sa totoo lang, kaya nga sabi namin, simula sa pool ang sigaw namin puro kapayapaan. Ngunit ito, humantong na sa ganito. At nakita namin ng totoong kalagayan ng aming lugar. Ay hindi na po tama, dapat ipaglaban po ang laban na to. Sapagkat itong karamihan po ng mga ahensya sa taas, nabubulag po sa ginagawa ni Governor Sakurtan. Ayaw ko na po magbanggit ng pero pagdating po ng araw ng hearing namin, doon natin malalaman itong papasabugin namin na bulkan. So meron na po kayong date na hearing po? Well, hindi pa, mayroon na po, pero pa yung mga Senado at kakausapin muna kami. Wala pa namang sinabi na exact na dahil kahapon holiday. So, ngayon, naghihintay lang kami ng kanilang order at handa na po kami humarap. Kahit anong oras, anong bagay, kahit ano pa pong paghahadlang sa amin ng mga aliporos ni Sakurtan. Kami po, nakaredy na po kami at inaano na napin mo yung mga kasama natin buong Metro Manila. Apa. So, meron kayong nabanggit na parang merong kalakaran itong si Gov Sakurtan. Although, okay lang po kung hindi nyo mabanggit dito, okay lang din po. Pero parang sorry, Brother Jojo, ito ay gagamitin ko to sa araw ng pagharap namin. Okay. Kasi lagi lang sinasabi, sa totoo lang, malaking sampal to sa malaking kahiyan to sa lalong-lalo sa presidente. Sapagkat nakita mo naman siguro yung mga conversation, ang sinasabi ng anak niya, walang makakarating na reklamo sa kahit anong ahensya dito sa taas dahil nababayaran ng pera lahat, mapapulisman, na mga ahensya, lahat po sunod-sunod sa kinagawa ng pera nila sa pirang madumi. Kaya mas masarap nga pa yung kahit na wala tayong pera, kahit isang tuka lang tayo, at least pinaghirapan natin. Ay mga pera galing sa kanila, natulingan sila mayaman, pero galing naman sa dumi. Alam mo nang ibig ko sabihin na, kaya sabi ko, papasabugin namin to parang atomic bomb to. Apo. Oy, maganda po yan. Nasa presidente na siguro to, kung mailabas namin to, kung hindi sila. Ibig sabihin, pag hindi to binigyan ng aksyon ng kataas-taasan, hindi po karapat-dapat pati si Presidente maging Presidente ng Pilipinas dahil ito ay malaking sampal po sa kanila to eh. Pwede pong Pwede pong hindi talaga nakakararating kay Pangulo o
nagbubulag-bulagan na lang siya. Dalawa lang naman po yan eh. Maaari po, kasi po ang basa po namin dito, maaari po to nagbulag-bulagan ang kanyang mga cabinet secretary. Dahil hindi siguro pino-forward, hindi pa pinaparating kay Presidente sapagkat dito sa aming nabasa at sa aming nakita, ang sabi, lahat ng ahensya na bigyan nila, nababayaran nila. Ibig sabihin, pagdating doon sa ahensya, kung sino man sila, kaya nga dapat paimbestigahan to ni Presidente itong mga sekretary na ito eh. Apo. Dahil siguro, dahil sa malaking pera, pag sinabi kay Presidente, rin sila, mahadlangan din sila. Kaya hindi siguro pinarating na kay Presidente. Pero ganun pa man, hindi naman lahat ng ahensya ay pumapanig at nasusuhulan nila. Sapagkat itong mga papel na dala namin, nakarating na kay Presidente at mayroong ng response. May advice na po. Okay. Kumusta po si Commander VM Mudyasan ngayon po? So far, umalis kami doon sa kampo. Siya ay maligasig siya. Malakas ang katawan. Umaga, kinakain namin durian, tanghali durian, hating gabi durian. Wala, puro pagkain ang inamot namin. Kaya nga, lalo ako tumaba doon eh. Mabuti naman po. Sinasabi kasi nila na tinutugis, di ba? Tinutugis sapagkat itong mga aliporos niya at hanggang salita lang naman sila eh. Dahil yung mismong provincial director ng PNP at kinausap namin ng harap-harapan, wala po silang karapatan. Hawak namin ang dokumento, lalo na yung agreement ng GRP, MNLF, OIC. Ito, mayroon ng order din ng regional governor ng PNP sa BARM at inamin na nila na sila ay nakalabag sila sa kasunduan ng MNLF at saka GRP, MNLF. Ngayon, nagsasabi na tinutugis nila hanggang salita lang yung Brother Jojo. Hindi naman sumasa ngayon sa kanilang mga Philippine Army. Kaya mga kapulisan, pag hindi sila nag-ingat dito at hindi sila magdahan-dahan, mismo po kapulisan, umaarmo na po sa ginagawa ni Governor Sacortan. Dahil para siyang hari ng buong Sulu eh. Nakakawa po yung mga nakakawa po yung mga kapulisan natin, lalo yung mga SAP. Tulad ng sabi ng isang SAP, kapapanganak na ng asawa niya, hindi man makita dahil binabanta daw ang buhay nila, silang papatayin. Kaya sabi ko, sayang naman ng pagkasundalo, pagkapulis ninyo. Bakit kayo natatakot sa isang drug lord? Hindi dapat kakulabanan nyo. O di kaya, kung ayaw ninyo, sumanib kayo sa amin, labanan natin ng sabay. Dahil hindi po maganda. Alam mo, sa totoo lang, mababait kami mga tao. Yung mga aliporos niya po, nagsasabi na papatay nila ako, nakita ko ilang beses ko nakita, babarilin siya ng mga kabataan, pero sabi ko, huwag natin gawin yan, at maghintay na lang kami ng resulta nitong pinuntahan namin sa hearing. Pero kung ano man ang resulta to, saka lang kami gagawa kung anong gagawin namin. Matalo man o manalo, may hakbang naman kami gagawin. Dahil alam mo, sa totoo lang, karamihan ng mga aliporos nito sa Sacortan, naiintindihan naman namin, naghahabol lang sila ng kita para magkapira lang sila. Pero hindi magandang kanilang ginagawa yung paninira nila. At sa totoo lang, kahit na harap-harapan na hamunin namin ng barilan to, hindi lalaban to, hanggang salita ng mga to eh. Pero hindi naman namin sinasabi na tayo ay matatapang, ay kami tumitindig lang kami sa aming karapatan, lalong-lalo na po sa mamamayan ng Sulu, sapagkat marami pong biktima. Yung mga walang malay po, akalang mabait. Bait-bait lang tignan. Pero lahat ng kasamaan, 100.5% na kay Governor Sacortan ang krimen na nangyayari sa Sulu. Tulad po ng Shabu, ipapahuli niya ang Shabu, galing naman sa kanya. O, di ba? Kaya sampas sa gobyerno to eh. Apa. Yung ganitong pangyayari po sa hanay ng MNLF, nalilimit lang po ba sa MNLF o pati yung MILF ginaganon din yung mga commanders? Kasi sa totoo lang, sa Sulu lang nangyari ang ganitong kalakaran. Apa. Sa Central Mindanao, sa ibang probinsya, wala naman nangyari ganito na
istorya. Sa Solo lang daw, sapagkat itong Solo na napapaikot niyang karamihan, pati mga MNLF kasama namin napapaikot niya. Binibigyan ng pera para huminto man lang, kumarma. Ngunit hindi naman lahat ng MNLF ay nababayaran ng pera. Kaya nakakaya din sa amin saman sa MNLF, yung mga ibang nabibigyan ng pera, tinatalikuran nila ang kanilang sinumpaan. Ngunit hindi natin to mapilit dahil kanya-kanya. Kaya sabi nga namin, kahit hindi na kami sama ng ibang kasama namin MNLF, kami ay handa din kami lumaban kahit kami-kami lang. Aba. Okay. So, baka may panawagan si Commander Haji Winnie din. Sige po, nandito po siya. And then, kayo din susunod din after. And kumusta po, Commander Haji? Hello, sige brother. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Sige po, go ahead. Hello. Baka may panawagan po kayo. Go ahead po, baka may panawagan po kayo sa ating gobyerno dito sa pangyayari. Hello, brother. Yeah, naririnig po ako. Okay. Sige. Sige. Go ahead, baka may panawagan po kayo sa ating gobyerno. Yes, of course, brother. Thank you very much. Dahil na-contact ka ng ating kapatid, actually na kahapon pa gusto kami manawagan, mapaabot lalong-lalo na sa ating presidente. Huwag na ipagkawalang bahala itong mga demand ng mga not only the MNLF and the whole Mindanao, mainland and its islands, lahat na ng Bangsamoro nananawagan sa presidente na sana buksan niya na ho ang pag-uusap, yung tripartite talks. Dahil kung mayroon pa yung tripartite talks, so hindi na ito mangyari ang ganito mahigwaan. Dahil dito sa tripartite talks, mayroon panel humawak sa mga ganitong complex. Hindi na kailangan ang korte ano diyan. Itong panel, ito ang umahawak talaga sa mga anumang complex o pangyayari between the government and the Moro National Liberation Front o kung ano man yan. So kaya kung sana ay patuloy itong resumption of peace talk, hindi maiwasan natin ito, brother. So kaya nga ang kami lahat nagkakaisa ang mga MNLF in all the islands of Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, and the mainland of Mindanao ay nagkaisa na pananawagan talaga sa ating presidente. Buksan niya na ang iyang puso, para wala na itong magawaan, wala na mapangyari na ganito. Ganito na magkaroon na talaga ng peace talk. Para upang ma-discuss kung ano hindi pa natapos doon sa pinag-uusapan na implementation of the agreement. Dahil tatlong bagay naman lang ang hindi pa natapos. Yung about territory, kung ilan talagang numbers of provinces to be included in the implementation of the final peace agreement, at saka yung kinds of governance, ano ang klaseng pang-governo dito sa certain provinces autonomous government, o pangatlo, yung sharing of taxes. Yan na lang. Kung talaga sincero ang governo natin, within 3 days matatapos ito. O kaya 3 oras kung mayroong sincerity sa both sides. Matapos ito. So, ito Mr. President, hingin namin sa iyo, hindi lang kami, lahat na ng Filipino people, sana buksan mo na ang pag-uusap between the Moro National Liberation Front, the government of the Republic of the Philippines under the auspices of the OIC para tuloy-tuloy na ang kapayapaan sa hindi lang sa Mindanao, sa buong Pilipinas. At masasabi ko lang, brother, there shall be no assurance of peace without the MNLF. Tandaan mo, Mr. President, there shall be no assurance of peace without the MNLF. Hindi kaya ng BAM, hindi kaya ng MILF. They cannot make peace in Mindanao.
except the MNLF. So yung brother, ang panawagan ko sa gobyerno natin, sana magising ng mabait natin sekretary, yung si secretary ng OPAP, yung kaya tinayang president, recommend to the president, brother, Secretary Galvez, na pabuksan na ang pag-uusap para maiwasan natin ang ganitong mga higwaan. Magkaisa na tayo. Magkaisa na tayo. Help us. So, yun. Pangalawang panawagan ko, brother, ito sa kapatid natin na Vice Chairman ng Moro National Liberation Front. Ang panawagan ng mga leaders ng MNLF sa kanya, the mainstream MNLF from the islands up to the mainland Mindanao, nagkaisa nito lahat na paabot kay Vice Chairman Ustad Abdul Karim na dapat mag-resign niya sa Sabang. You focus himself to the MNLF. Dahil kung diyan sa Sabang, wala na siyang pagmumuka para ipagpatuloy niya ang itong problema sa MNLF. Kasi sumali na sa panggobyerno. He's with the BAM, he's with the government. Wala na siyang muka. So ang panawagan ng mga MNLF leaders in Sulu and all the islands, ito sa mainland Mindanao, na nakausap namin lahat, na kung maaari lang, mag-resign ka na sa BAM, brother. At diyan kami, sunurin ka, tulungan ka namin. Patindigan mo ulit ang MNLF. Nandiyan kami sa likod mo. Nandiyan kami sa likod mo. You focus yourself with the MNLF problem. You know, brother, sana mapabot ko ito sa inaanak ko man ito si Ustad Abdul Karim, na sana huwag niya pabayaan itong inumpisa ng papa niya. The peace agreement. You focus himself with the peace agreement. Ito ang kwan niya, not the BAM. The BAM is not for the MNLF. The BAM is for the MNLF. Pabayaan natin sila mag-gobyerno. Pabayaan natin sila mang-gobyerno. Yung nag-gobyerno tayo sa noon, hindi nila tayo isorbo. Ngayon, sa kanilang BAM, huwag natin isorbohin. Let them govern. Pero ang dapat dito, hiningi ng mga leaders ng MNLF, i-focus na lang ni Ustad Abdul Karim, Vice Chairman, ang problema sa MNLF. Iwanan niyo ng BAM, that is nothing. BAM cannot make peace in Mindanao. Ayan ang totoo, brother. So yun, ang hingi ito ng mga leaders, ipaabot ito kay Vice Chairman natin, mahal natin na Vice Chairman ng MNLF, na sana mag-resign na siya sa BAM and then focus himself to the problem of the MNLF. Paidein natin, pagkaisahan natin na i-urge ang government of the Republic of the Philippines, the President Bongbong Marcos, ipa-open na itong resumption of peace talk para tuloy-tuloy na ang peace natin dito sa not only Mindanao, sa buong Pilipinas. So yun lang, brother, ang masasabi ko. Kami ay hindi sangayon sa pasok ni Vice Chairman sa BAM. Dahil hindi atin yan, that is for the MNLF governance. Dito siya mag-focus sa MNLF. At kami lahat ay sangayon sasama sa kanya. Tindigan niya ang inumpisa ni ama niya. Nandiyan kami sa iyo, Ustad, inaanak ko, nandiyan kami sa iyo, babalik ka dito, i-focus mo, focus yourself to the problem of the MNLF. Leave out the BAM. That is nothing. That is not for us. So yung brother, sana maintindihan ito ng inaanak ko na iwanan niya ng BAM dahil lahat ng leaders ito, pag maiwan niya ang BAM at ipokus sa minute, kami lahat ay kasama, babae, bata, maas at matanda. Bata at matanda. So yun, brother, sana mapakinggan ito ng aming Vice Chairman. Kaya kung hindi niya ito pakinggan, I could assure to the public, to the people Mindanao, to the bansang of people, mawala na siya ng leaders of the MNLF. Mawala na siya ng tiwala. Mawala ng tiwala sa kanya ng mga MNLF. So yun, brother. Salamat sa panawagan. Okay. Sige, brother. Ang tanong ko lang, okay, isang tanong lang po, no? Bakit nanawagan kayo diretso kay Vice Chairman
kung pwedeng manawagan diretso kay chairman. Wala kasi si chairman, tinago nila ito, brother. Hindi na kami makakausap kay chairman, kaya ayaw nila. Hindi kami kapadala ng sulat, kaya ayaw nila, hindi nila paparating. Tinago nila ito si chairman. Kaya wala ka na marinig ni isang salita from the chairman. Alam ko na hindi ito kagusto ni Chairman Nor. Ang kay chairman lang, hindi niya kailangan posisyon, hindi niya kailangan pera. Ang kailangan niya ay ma-implement ng government ang final peace agreement. Ituto. Nako. Sino po sa palagay niyo? Wala nila, brother. Kaya kung may pagkataon ito, mapalabas si Maas at makausap, hindi ito kagusto ni Maas. We know that. Hindi ito kagusto ni Maas. Nako. What a revelation. Okay. So, we are hoping for the upcoming Senate hearing at lahat naman po ito ay may papalabas ninyo po. Oh yes, brother. So magpasalamat kami sa ating kapatid sa Senate member, si Brother Robin Padilla, si Brother Tulfo. Kayo ang napadala namin ng demand letter na sana mapa-open nila ang Senate inquiry against sa Kortan at lahat ng mga involved doon sa Sulu case o Sulu incident. So yun, so salamat sa amin. Mayroon na advice na they are now opening for the schedule of the Senate inquiry. Ang balita ko pa, mayroon nakaabot sa aming information na si Sakurtan ay nakikiusap yata sa mga ibang senator diyan, hindi ko nasabi ng pangalan, bigyan ng pera para daw hingiin na hindi i-public ang Senate inquiry. Closed session. Hindi kami papayag doon. At malagay ko hindi rin papayag ang co-sponsor ito, si Brother Senator Robin Padilla, si Brother Rafi Torpo. Mga kapatid, huwag kayo papayag at huwag kayo magpabayad. Kailangan niya mapublic para malaman ng lahat. Malaman ng lahat, hindi lang sa Sulu province, the whole Philippines, malaman na kung ano talaga, kung may kasalanan si Governor Sakutan, lalabas yan. Lalabas na lahat yan, hindi na pwede tago. Magtago-tago yan, baka i-contempt of court siya ng Senate, ipreso siya ng Senate. So, unang-una dito mabigat yung ano niya sa private army niya. Diba pa yung mga ginawa niya na hindi katanggap-tanggap diyan sa Sulu. Okay. Okay, salamat po, Commander Haji Winnie. Yan, makakuha rin po ng huling mensahe mula kay Commander Omar Caber. Salamat. Oh yes, brother. Yes, brother. Saka bago ako magtapos, brother. Okay. Magpasalamat kami kay mayroon na response ang Malacanang. They have already taken action. Kaya hiningi namin magkaroon ng investigation directly from Malacanang. Secondly, ang hiningi din namin doon na ipa-fast track na ang opening of the resumption of the tripartite talks. At saka lahat ng agensya ng pamahalaan, nabigyan na namin ng demand letter, petition letter, at mayroon na ma-response sa amin. Kanina may response ng CHR. Sabi niya, we are now ongoing, sabi na investigation sa Sulu, in other ang DILG, in other branch of government, na doon na ang AFP natin, na diyan din salamat sa kanilang tulong, yung pagpunta namin sa Hulo, na sinicure nila kami mabuti, kasama namin ang mga People's Initiative, o kaya kami nakakuha ng mga ebidensya doon, ang mga statement sa mga tao tungkol ito sa ginagawa ng ating mahal na gobyerno ng Sulu. Okay. Salamat po. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. Dito si Adje Caber. Okay. Hello, Brajo. Apa. Yes. So, ayun na, follow up ko lang. Nagalit ng gustong aking partner. Okay lang po yun. At least na ipapakita po ninyo natin ang ating emosyon. Kami naman po, Brad Jojo, ay kami mahinahon kami. Ngunit itong
itong mga grupo ni Governor, talagang sadya pinipilit nila na magagalit ng mga tao. Kapagkat itong katulad ko, sa totoo lang, lahat ng daanan sa Pantalan, pinapaharangan niya pinapabantayan niya ako. Ngunit hindi din. Nalusutan ko rin sila. Kahit sa barko ako sumakay, hindi nila ako nakita. Yun ang kulang. Ibig sabihin, mas magaling kami kaysa mga tao niya. Siguro, kahit nakita ako ng mga nagbabantay, hindi na siguro gumawa doon sa hindi na sumunod sa utos niya sapagkat alam naman yung pinaglalaban namin para sa kabutihan to ng mamaya-mamaya ng Sulu. Okay. Ako po ay pwede magsalita ako ng Tausog, Brad Jojo. Sige, go ahead. Muli po, Okay. manawagan po kayo sa salitang Okay, Tausog. assalamualaikum, Pakatan, Sinrayat, Sinlupasog, Minlan, Pakapupuan, labi na pa mga duking kahula-hulaan na Malaysia, Saudi Arabia, uno-uno ka muna kabutang. In kami katawte mahuran niyo, bukon kami nagbiheni kami karna maisog kami. Bukon kami nagbiheni nagnapso kami. Karna sa kita namin kaharan sinula bang di mapupuin hinang sintaw ini. Imbundal niya, ding hawaran sin kita niyo pa nakapuna to magkangingi sa sungad adlaw. Bukon kami ini nagpabiyahe ni magpabantog kami. Karna online ipanindugin na mo ini. Buat malengkan manawag-tawag kami kanyo. Tawang na kamo hisyo kamo na on gaos niyo at tawaon biya pikilan niyo. Maghabok kita ng pikilan sa sopayin hula na to dumayaw. Sa mabakita ako ibang kakita niyo raha magmahabot Senate hearing na mo ini. Kakita niyo rin namin dagbo sinula pag yanon ko ini. Kaya pamustakon ko rin. Sabi ayaon, bati ko makawat nyo rin mga bisara ko ini. Bukon kami nagbiyahe ni nagnapso kami pabaran na mo. Di na mo yung pagsambihin na nakapo sina kami iban sinsungan na huling bata. Amot to yun namin biya mga ipaitanong nyo. Kaluba o inukita, hadamikyan imbiya mga tao maghinang kamo mangiini, magbisara kapatot niyo rin sabihin kamo yan, anak iro kami sa core. Sa tumtuman niyo, habok adlaw makita na kita niyo. Guwan yun isok niyo, magkita na makapagalop na. Dara na ko lang tiyang kisa niyo, o irong kakitaan ko siya mag-urur ka ako. Na misang pasabihan to, nagsarang sukol ko po Allah Ta'ala, misang biyan na hati biya mga pamuwasin kamo, na misang siya manawag pa lang tiyang, gawin na sabihan mga nakahinang kako bukon marayaw. Ati ko di ka mundula sin Allah Ta'ala. Sa tumtuman niyo, pagbalik ko pasog, makita na kita, mag-ingatin na. Imanin ko pag yanon curious joy niyan, waya ko tuan kimuan kay mo, sawab sin, di ako baba manglawag tao sa asalda, mabot na kay mo yan, yan na ko siya sangkupan sin baba, iba na sin babayo si van mo. Amo di patumtum kay mo. Ini kau yang kahati kung ipagkataw mo sa ibot, wayron takaw, wayron kudyulan kabataan sinyang mo. Nakalabay ko nakaruha, away liyang king kabataan. Maglabay ka hula ko, iban sa katan mo pula. Sa tiyon ko na ito, bukod din kalagyan ko, kami magpatay tao. Bayabay na sa Allah Ta'ala, unang kumudan kay mo. Iban sinamin ba na si babae o si ban mo. Sabi to, ganun lang bro Jojo, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hindi namin hangad itong kaguluhan, kundi kapayapaan. Ngunit, pag hindi namin ginawa to, kawawa po ang mamamayan ng Sulu, buong Sulu, kawawa. Dahil nakikita ko dito sa Luzon, konting problema, hinuhuli ang tao. Samanta sa Sulu, yun ang pinakamalaking problema. Buong Pilipinas, nga nagulat ako sa mga nakita ko itong hawak ko ngayon. Buong Pilipinas, malaking sampal to sa Asia. Sana makausap ko personal si Presidente at sa kanya ko ipakita lahat to para matauhan yung mga tao na nabibigyan ng pera. Dahil pinagmamalaki nila lahat ng ehensya. Mismo opisyon ng DILG, pinagmamalaki nila. Hindi daw magagalang DILG, dahil 100 million peso ang nabibigyan na doon. Hindi natin alam, kaya nga pag nakita kami ng Presidente, kailangan lahat ng mga sekretary niya maimbestigan na isa-isa. Dahil may hawak naman ako dito na nagpapatunay na totoo talaga ang sinasabi ng anak ni Governor Tan. Kaya sabi ko nga, kung maaaring alang sana to ako lalaban ako, nanawag ako sa kanila tatlo mag-ama. Yung congressman at saka vice governor, pati siya, lalaban ako para matapos to. Tatlo sila magsabay sila, ako lang mag-isa, lalabanan ko sila. Kaysa naman ganito mangyari, ang daming mabiktima. Ang daming mabiktima na kabataan, madamay. Okay lang yung madamay, Brother Jojo, pero mabiktima ng kanilang mga ginagawa. Yes, tama pa. Kawawa talaga ang mga kabataan, imbis na makapag-aral, malulong sa droga. Paano mo mapigilan? Sila mismo ang gumagawa ng kalukuhan. Yun lang, Brother Jojo. Pasensya na kayo kung tumas mo na aking
ang boses, pero tulad ng sinabi ko, hindi namin kagustuhan itong nangyayari ngayon. Ay simula sa puli, ako ay nanawagan puro kapayapaan. Ngunit wala namang kaming naririnig na sila ay sumasangin sa aming panawagan. Kundi pananakot ang amin na natatanggap. Itong pananakot niya, sa ngayon, Brother Jojo, sa totoo lang, katulad ng ulan, sa ngayon, sa ano pa sila, sa malamig sila panahon, sa tag-ulan pa sila. Pero pag dumating ang tagtuyo, di natin malalaman. Walang permanente na tao dito sa mundong ito, Brother Jojo. Walang mayaman hindi bumabagsak, lalong-lalo sa ginagawa ng katulad ni Governor Sacortan. Hindi ko siya tatawagin Governor. Ang tawag ko sa kanya, kriminal eh. Okay. Kapag ito mga hawak ko, dapat tawagin siya kriminal. Hindi pwede maging Governor ng ganitong klaseng tao eh. Kaya sabi ko sa iyo, sa araw ng pagharap namin, papasabugin ko to. Alam ko pinapahanting niya ako, pero handa naman ako sa anong mangyayari. Okay. Siguro mamatay ako, makapatay pa itong mga kasama ko dahil hindi naman ako umalis, ako lang mag-isa eh. Yun lang, Brother Jojo. Salamat. Salamat sa inyong pakikipaglaban dahil kung wala po yung mga kagaya nyo, baka walang mangyayari sa Wala po tayong pinipili, Brother Jojo. Basta nasa tama tayo, hindi natin pwedeng hadlangan to kahit pa ikakamatay natin. Dahil mas maganda isang tao mamatay kaysa maraming kabataan mamamatay. Ako handa na ako sa anong mabagay. Kung mabaril man ako, ay hindi naman siguro, sa bagay, alam mo, at saka alam mo, Brother Jojo, pagkamatayan mo na, hindi nadudugtungan. Kung ano man ang nakaprogram sa iyo, mapatay ka na sa baril, hindi maiwasan yun, doon talaga mamamatay. Pero pag hindi ka mamamatay sa baril, kahit anong gawin na ng katulad na pinapabantay na sa akin, hindi naman ako nabaril nila. Kaya isang araw makikita, harapin ko rin sila isa-isa. Yun lang po, Brother Joe. Maraming salamat at magandang gabi sa mga nanonood at sa mga kapatid ko tausog, magsukol ka niyo, bukod ako nagbisyara, inakumaysog sa ingkako, nagtawag kalalot sa dingkako, sa wamsin hinag, kita sing kami, iban lang kamo yan, way na pakita tuon. Na magsukol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Jojo, at mabuhay kayo, Brother Jojo. Salamat Mabuhay. sa oras binigay ninyo. Okay, salamat. Bye-bye. Mabuhay po kayo. Alright, so yun ano po, no, natunghayan po natin yung short interview with Commander Haji Omar Caber, ano, at nagulat din ako, no. I mean, actually alam ko yun, kaya lang pinakonfirm ko lang kanina. Nananawagan si Commander Haji Winnie doon sa vice chairman. Yung vice chairman si Abdul Karim, which is yung anak ni Chairman Nur Miswari. So, di ba nakapagtataka, bakit siya nananawagan doon sa vice chairman at hindi doon sa chairman mismo? So, ano po yung sagot niya? Tinago. Tanungin ko sana, sino nagtago? Diba? Bakit nila tinago? Siya po ang chairman ng MNLF, pero bakit hindi natin naririnig ang kanyang boses? I think the last time I heard Chairman Nur Miswari spoke, na nagsalita, nung panahon ng kampanya, diba, nung siya ay nanawagan na iboto si PBBM. Mula noon hanggang ngayon hindi na natin narinig ang boses ng si Chairman Nur Miswari. And very crucial and very important na dapat nagsasalita yung chairman nila kasi siya naman talaga ang peace maker dyan eh. Saka nakapagtataka rin na bakit walang ginagawa ang BARM. Sabagay, bakit ka magtataka? Isa sa miyembro ng BARM ay si Sacortan din. Paano kung na-impluwensya niya yung ibang miyembro ng BARM na yan? Diba? Alalahanin natin yung BARM. I think nasa 5 province.
including Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, ano yung iba? Zamboanga. Anong silbi ng BARM kung hindi naman pala kayang gawin ng BARM ang Peaceful Mindanao? Di ba dapat ganyan? Kaya nga tingnan nyo, dumiretso na sila sa national government, at kung hindi pa ito pakikinggan ng national government natin, abay hindi mo talaga mapipigil yung napipintong magiging giyera dyan, kasi yun na yung pinaka last na resort nila, last na hakbang nila para makamtan nila ang hustisya. Ayaw naman natin yun, di ba? So tingnan nyo tingnan nyo yung reality. Kung sa loob mismo ng Pilipinas, hindi natin nako-contain yung posibilidad na magkaroon tayo ng war, digmaan sa loob ng Pilipinas, how much more dyan sa West Philippine Sea, where sa international level, diba? Kumbaga yung tingin natin nakatutok sa labas, pero sa loob mas magulo sa loob. So bago mo tignan yung sa labas, hindi ba tama lang na tignan mo muna sa loob kung may gulo o wala? Dahil paano tayo magkakaisa na magsama-samang laban sa labas kung sa loob naman hindi naman tayo nagkakaisa? Diba? Paano natin magagather na tayo sama-samang laban sa mga kalaban sa labas ng bansa kung sa loob ang gugulo natin? Part sila ng conspiracy. Nasaan si Chairman Normis Wari? Bakit hanggang ngayon hindi nagsasalita? Bakit hindi nakapagsasalita? JJ Kojima, sana makarating kay PRD. Para makarating kay VP Sara, sana may parating ang video ito. Kay Robin Padilla. Diba? So, mahirap. Iba siguro pag ito ay panahon ni former President Duterte kaysa sa ngayon. Ngayon parang wala na lang But anyhow, nakikita ko dito sa gestures nila Commander Haji Kaber at Commander Winnie and the rest of them, nakikita ko naman na positive pa rin sila na matutulungan sila ng Pangulo. Sana, kasi kung hindi, wala na tayong magagawa. Hindi na natin mapipigilan yung possibilities na pwedeng mangyari. Alright, so yun lang. Ayun,